Hello mga mare, wala nagtatanong pero ito na nga at gising na nga si Ellie. Kaya syempre nga ay nag-for the walk na nga kaming dalawa din eh. Routine na talaga namin mga mare ko pagka-uwi nga ng bahay. Ito nga at nililinisan ko na nga siya at syempre unahin nga ang wet po. Kakatuwa nga mga mare ko o parang sanay na sanay talaga si Ellie no. Ay, wait itit at gising na nga pala ang boss underscore mapagmahal 143. Siyempre, part na din talaga ng routine namin mga mare ko na lilinisan nga din ang paa ni Ellie. Pagkatapos ayan, lilinisan ko na nga din ang face lock ni Ellie. Siyempre, tatanggalan nga natin ng morning glory yung mga mata ni Ellie. Pagkatapos yung mga kulubo at chidi niya dyan sa mukha, ay lilinisan din natin. At siyempre, ang tenga din talaga ni Ellie ay kailangan talagang linisan yan. At ayan, buti nga ay nag-i-improve na nga talaga ang kanyang tenga. Sa unang kita ko talaga kay Ellie, yung tenga talaga ang napansin ko na talagang pinabayaan nga nung una niyang owner. Hindi ko alam sa kanya, ay kadali namang linisan ang tenga ng bata o ay kabait-bait. Sa ngayon nga ay nagagamot pa nga si Ellie mga mare ko. At alam niyo ba na dahil nga dyan sa ear infection niya ay naapektuhan na nga din ang kanyang isang mata. Kaya nga ko inyong mapapansin, hindi nga pantay ang mga mata ni Ellie. Isa nga ipinaghihinalaan ng hindi na nga nakakakita or pwedeng nakakakita pero ani-aninag na nga lang. Sa pangayan sa mga aasikasuhin namin mga mariko. At yung eardrops nga na inirekomenda nga kay Ellie, ito nga at nilalagyan ko na nga siya. Sabi ko ngayon wag siyang malikot kasi ito kakako yung magpapagaan nga ng pakiramdam niya. At ayun, umasunurin naman talaga si Ellie mga mare. Ay dahil nga sobrang bait niya, ayan nga, binigyan ko pa nga siya ng isang treats, oh. Katapos nga, yung matangos nga na ilong na Ellie, ayan nga, at nilalagyan ko na nga ng balm kinemerot bambam. At syempre, pati na nga din yung kanyang mga po, at yung mga siko-siko nga niya na parang may mga kalyo-kalyo. Ay, wititit nga talaga si Ellie, at nung makita nga niya si boss underscore mapagmahal 143, ay talagang na-distract nga siya, at talagang nagpapalambing nga siya bigla dyan. Yes, mga mare ko, kapag talaga nakikita din niya si boss, ay palagi siyang ganyan kay boss. Tagal nga magpalambing nga nitong si Ellie kay boss, ay talagang palagi nga muntik-muntik ka na ng maliit nga si boss sa kanyang mga lakad. Problema nga mga mare ko, ay hindi rin niya talagang matiis itong si Ellie. At nga pala mga mare ko, binilan ko nga pala ng toothbrush nga itong si Ellie. Patulong na nga din ako kay boss dito kasi hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Ellie kung sanay ba siya dito. Okay, we will be learning this slowly, okay? Good boy. Another one. Okay, come on. Another one. Up. Up. Good boy, Ellie. Where's this thing? Apo mare, ay brum brum ng brum brum. We will be doing this slowly, okay? Wititit at meron nga din pala kami nito nga mahabang toothbrush nga ni Ellie. At ito sabi ko, itry ko nga din to kahit konti-konti lang. Good boy, Ellie. Good boy. At ayun na nga mga mare ko, sabi ko nga ay mukhang okay na nga yun para unti-unti nga masanay si Ellie. At books, eri nga ipag-akit nga namin ng aming kwarto, ay ayun, knockout na naman nga ang bata. At dahil nga uminit-init na din ito at binuksan ko na nga ang pintuan nga ng payamansion at tinatawag ko na nga ang tortculets at pwede na nga kako silang lumabas. At ang nauuna nga ngayon ay ito nga si Boy Takas na si Tortoli. Alam niyo ba na ang tortculets ay matatalino din talaga mga mare ko? Ay kita niyo nga si Tortoli, alam niya talaga kung saan siya didiretso. Oh. At alam niyo naman kapag summer days nga, si Tortali talaga ang pinaka-nauuna sa kanila. Pero ngayon nga, medyo mabagal-bagal nga ang bunso nga ng tortculets. At alam niyo naman na nga ang ugali nga nitong si Tortili ay tamad din talagang lumabas yan. Ay lagi nga takot mangitimin at nagkokojik nga daw siya. Kaya nga may pa-special treatment nga, dyan ko na nga lang nga pinakain sa loob nga ng payamansyon. Ay, apo, Diyos ko talaga, itong si Boy Takas sa si Tortoli ay papasok pa nga ng aking bahay. Tititit talaga mga mare ko, o talagang tortculets nga. Alam niyo, buti na lang talaga itong si Ellie ay mababait nga sa tortculets. Oh. Ay, apo, Tortali, kabaho daw ng puwit mo. Totoo nga mga mare ko, napapaisip na nga ako kung ano nga ba ang gusto ni Ellie, kung gusto nga ba niya ay dogeli o tortelli. Ay, kita nyo, o sabi nga ni Ellie, ay tambay-tambay lang dito, mi. Iwititi talaga mga mare ko, at talagang nahiga pa nga din si Tortelli. Si mare, ginawa na din talagang pagunga si Ellie, oh. Ay nako, Ellie, para bang kinakabahan ako para bang gusto mo na nga din mag-brum-brum dyan. At ere na nga ba ang sinasabi ko, Tortili? Ay nako, Ellie, ikaw ay mag-ingat-ingat dyan. Ay sa ganyang kilos nga ni Tortili, ay wala talaga akong tiwala, kaya nga sabi ko nga kay Ellie, umalis na nga. At kinabukasan nga mga mare ko, ito pa nga din ang ganap sa aking backyard. Agad pa rin talaga ng weather nga. Ayun nga, naglalaro nga kami ng utu-utuan ng tortculets. Ay, Diyos ko, Tortili, ay dali-dalian mo pa ng konti. Ikaw ay mauubusan na nga ng lafang ni Oli at ni Ali. At wititit nga mga mare ko, ayan nga, at makatapos nga ang 2 linggo, ay ayun, finally, ay nakarating na nga din dyan si Tortili. Ellie! Ay, Diyos ko. Ellie, come on! Maliligo ka. Halika na. Let's go. Ellie, let's go. Ay? Come on. Bye!
Bye, Ellie! Wititit nga mga mare ko, baka nga nalilito na nga si Ellie ko, siya nga ba ipagong aso? Kung nga ikunwari nga ipumasok na nga ako sa loob ng bahay, dito sinisilip ko nga kung ano na nga ba ang ginagawa niya, kung hinahanap niya nga ba ako. Ay, Vogue, nag-vroom-vroom! Wititit nga mga mare ko, talagang lumalabas na nga din ang kulit talaga nga nitong si Ellie. At anong pangutunga ang gawin ko sa kanya? Ay, wit talaga, wala talagang palag. Ay, kahit nga sabihin kong nandiyan na nga si Tortilla at paparating na at mumukbangin na nga kako siya, ay wala daw siyang pake at siya nga daw talaga ay mag-vroom-vroom. Ayaw naman nga daw niya akong magtampo, kaya nga ayun nag-iisip ng ang bata. At ayun na nga at napag-isipan na nga niyang susunod na nga daw siya sa akin at ayun na nga at nagpaligo na nga din. Buti na lang talaga mga mare kayo, mabait nga talagang paligo nitong si Ellie. Alam niyo ba, nung una nga inanood pa nga ako sa YouTube nga ng mga kono ng mga video-video nga ng mga pagpapaligo nga ng aso dahil nga hindi naman nga ako sanay sa ganyan. Pero ang sabi ko nga lahat naman ng bagay ay natututunan. At sa totoo nga lang ako ay nagpapasalamat sa inyo mga mare ko kasi ako nga din pala ay ginaguide nyo nga sa pag-aalaga nga kay Ellie. Dahil sa inyo din ay madami rin talaga akong natututunan, kaya maraming salamat talaga ha. Tulad ng sabi ko sa inyo mga mare ko, ay na-appreciate ko talaga ang bawat comments nyo. Hindi man ako makareply sa inyong lahat, talagang na-appreciate ko kayo. I love you. Good boy. Oh, kabila. Ellie, brush ng teeth. Oh, you're such a good boy, Ellie. Wititit, aliw nga talagang toothbrushan nga si Ellie. At naglalagay na nga ako ng Balm Kinemerot Bambam dyan sa mga ganyan ni Ellie. Sa dami nga daw ng aking orasyon ay deserve nga daw ni Ellie ang treats, kaya ayan nga at ina-enjoy na nga niya ang kanyang treats. Ipapagamit ko na nga din pala kay Ellie yung bago nga niyang blanket. At itong kulay pink ay lalabahan ko na nga muna at ibibigay ko na nga muna sa kanya itong gray. At agad-agad nga itong pinuntahan ni Ellie na akala mo na-appreciate talaga ang ginagawa ko. Oh. At Bogs, nagulat na nga lang ako dito sa aming kusina. Ay, bakit ka ako napunta dito ang isang pagong? Wititit nga at malakas talaga ang aking kutob mga mare ko na ayan nga si Tortoli. Kahit talaga pumusta nga ako ng 1,007 mil. Huy, grabe. Ko na nga dito yung dalawa kung sino at ayun nakita ko nga si Tortali at si Tortili at ayun dun dumaan si Tortoli ay hindi ko alam kung paano niya nagawa yan. Tortoli, halika dito, mag-uusap. Halika dito, Tortoli. Halika dito. Toli. Ano? Sino nagsabi sa'yo umalis ka? Ay, sabi ko sa inyo mga mare ko, siya talaga ang boy takas. Talingo, kita nyo nga talagang walang naririnig. O, wampake daw. At hindi pa nga daw siya magluluba. Eh, talaga nga daw magdadabog pa siya din eh. At ayan nga, araruhin pa nga yung lamesa na yan. Ay, apo, Diyos ko, Tortoli. Ay, mapapalitan talaga kita sa kalapate. Tumawag na nga din talaga ako ng respect dito mga mare ko kasi nga ay napakabigat na talaga ni Tortoli at sa kanilang tatlo ay siya ang pinakamabigat. I don't know how much longer I can handle. Wititi talaga mga mare ko, ay kita nyo, ay kahit nga si boss ay talagang nabigatan pa. Siyempre, ang Ellie nga ay magpapalambing nga sa kanyang boss papa, oh. At alam nyo mga mare ko, inatuwa nga ako, dinalaw nga ng kapitbahay ko si Ellie kasi tinext ko siya na sabi ko, ay nandito na nga sa akin ulit si Ellie. Nung napadpad nga pala si Ellie dito, siya nga pala yung isa sa mga kausap ko nga tungkol nga kay Ellie. Nakakatuwa nga, umipasalubong nga kay Ellie. Ay nagchika nga na dito nga sa gawingan namin ay meron nga backyard breeder. Naghihinalaan nga talaga namin na doon nga galing si Ellie. Dahil nagtutugma-tugma nga ang mga kinemerot bambam na mga ganap. Alam ko, marami nga nagtatanong sa inyo kung nasaan na nga ba si Mama Dog, yung naghatid nga kay Ellie. Amin yung tansya mga mare ko ay mukha nga nakabalik nga si Mama Dog sa kanilang bahay. Sad to say mga mare ko na wala nga kaming pwedeng magawa. Ang batas nga dito sa amin ay ang mga dogs nga ay isang property. Ay talagang wini-wish ko na lang mga mare ko na sana nga ay maligaw nga ulit dito si Mama Dog at makatakas siya. Itong kapitbahay ko nga na to, siguro na feel niya talaga na una pa lang talaga ay gusto ko na talaga si Ellie. Makita nga din niya yung kondisyon ni Ellie, siya nga din ay naawa kaya nga inudyukan nga ako na sabi niya ay sige igip muna tapos palagyan mo na ng chip. Pero syempre mga mare ko kami nga ni boss ay susunod nga talaga sa batas. Ayun nga naging legal nga ang proseso ng pagkuha nga natin kay Ellie. At dahil na din talaga sa dami niyo nga nagdasal na sana nga isa atin na nga mapunta si Ellie at ayun pinakinggan nga tayo ni Lord. Salamat ulit mga mare ko ha. Dahil nasa labas nga din si boss naglilinis nga ng kanyang sasakyan. Sabi ko nga kay Ellie, tumambay na nga din kami dito sa labas. Nakakatuwa nga mga mare ko. O kita nyo, napakalaki na din talaga na naging improvement nga kay Ellie. Ay lalo nga siyang nakakagigil mga mare ko. Ay kapogi-pogi ng bata. At ayan nga pala yung close-up nga ng tenga ni Ellie mga mare ko. Compare nga dun sa una, ay talagang napakaitim yan. Pero ayan ngayon nga ay unti-unti na nga nagiging okay oh. Susunod na araw mga mare ko ay titignan nga siya ulit ng vet. Iwan nga muna saglit sa bahay si Ellie dahil kami nga ni boss ay kailangan nga namin mag-gym. Ay apo Diyos ko mga mare, kami nga ay nasa biyahe nga papunta ng gym. Ay si Oli ay nakatakas na naman, Diyos ko. Nang madali nga din kami sa gym ay hindi ko na nga din talaga naisipan pa nga mag-film para nga sobrang mabilis na kaming matapos. At pagka-uwi nga ng bahay mga mare ko ay hinanap ko nga agad si Ellie at hindi ko nga siya narinig nga dito sa first floor. Kaya nga medyo kinabahan na nga din ako mga mare ko kung nasaan na nga ba si Ellie. At bigla ko nga napansin ay yung ginawa ko nga munang temporary harang dito ay nagkagulo-gulo mga mare ko at ayun narinig ko ay may naghihilik na nga sa taas. Ay apo, ay bigla nga ako naawa dito kay Ellie. Alala na din ako at baka nga mahulog ang bata. Si Ellie ay sanay umakyat pero hindi siya sanay bumaba. At siya siguro nga ay akala niya ay nasa taas nga kami.
Ay, wititit nga mga Mariko at kahit nandinin na nga kami, hindi pa rin talaga magising. Sabi ko nga din kay boss, ay naku, kailangan natin talaga nga namin bumili nga ng pangharang. Kita nyo ang bata mga Mariko, ay talagang tulog na tulog pa din siya hanggang ngayon. Ay, apo, Diyos ko, pagod na pagod ang bata, hindi nakababa, no. Naku, sorry, Ellie. Bibili na kami ng pangharang na maganda doon, no, para hindi ka naakyat dito, no. Napagod siguro ang bata, oh. Pag ikaw nahulog, naku, bebe. At Bugs, ayun nga at bigla na nga nagising ang bata at ayun nga at natuwa nga siguro at kami nga ay nakauwi na at ayun nga at bigla nga nagsumiksik na nga sa akin. At ito na nga ang batang bagtakas nga ipinapasok ko na nga din talaga dito at ako ay nakukonsumi kay Tortoli. Ako nga talaga ay makukunan kahit hindi buntis. At yan lang muna for today's vlog mga Mariko. Thank you for watching and see you guys on our next one.